mundo ng true crime, madalas tayong ma-obsess sa tanong na, bakit? Sinusubukan nating intindihin ang takbo ng utak ng mga pinakakarumal-dumal na kriminal sa kasaysayan. At kung mahilig kayong magbasa ng mga psychological profiles ng mga serial killers, malamang na-encounter nyo na ang terminong tunog, Top Secret Government Project, ang Cluster A. Sa psychiatry o pag-aaral ng mental health, ang mga personality disorders ay hinahati sa 3 grupo o clusters. Ang Cluster A ay opisyal na tinatawag na odd and eccentric o ang grupo ng mga kakaiba at mistulang may sariling mundo. Binubuo ito ng 3 disorders: paranoid, schizoid, at schizotypal personality disorders. Dahil ang ilan sa mga pinakamarahas at mapag-isang kriminal sa kasaysayan, tulad ng Unabomber na si Ted Kaczynski, ay nagpakita ng malalalim na katangian ng Cluster A. Madalas itong gamitin ng media para i-paint ang buong psychological category na ito bilang pabrika ng mga halimaw. Pero ngayong araw, titingnan natin kung ano nga ba ang totoong realidad sa likod ng mga headlines. Hihiwalayin natin ang kwentong true crime sa totoong siyensya ng psychology at aalamin natin kung bakit ang malaking porsyento ng mga taong may ganitong traits ay malayong malayo sa mga mamamatay tao na naririnig ninyo sa mga podcasts. Para maintindihan natin ang koneksyon at ang malaking pagkakaiba ng Cluster A sa mga totoong krimen, kailangan muna nating unawain ang 3 disorders sa ilalim nito. Isahin natin sila. Ang una ay ang paranoid personality disorder. Isipin mo na nabubuhay ka sa mundo na may seryosong paniniwala na ang lahat ng tao sa paligid mo ay may masamang balak. Ang mga taong may PPD ay hindi lang basta nag-aalala. Talagang naniniwala sila na gagamitin, sasaktan o lolokohin sila ng iba. Hirap silang magtiwala kahit sa mga malalapit na tao at madalas nilang mapagkamalan na isang personal na pag-atake ang mga simpleng biro o salita. Ang pangalawa ay ang schizoid personality disorder. Ang pangunahing katangian naman dito ay ang matinding pagka-detached o paglayo sa mga relasyon at napakalimitadong pagpapakita ng emosyon. Madalas silang tawaging loners ng lipunan, pero hindi ito dahil sa takot o hiya. Ang isang taong may schizoid traits ay sadyang walang kagustuhan o interes na makipagkaibigan o magkaroon ng malapit na relasyon kahit sa sarili nilang pamilya. Mas gusto nila ang mga solitary activities at madalas silang walang pakialam sa papuri o pambabatikos ng iba. Salamat sa pakikinig. Abangan po natin ang part 2.